Alright, Pilipinas, ang Constitutional Convention o CONCON umano ang pinakamainam na paraan upang amyendahan ng ating saligang batas. Maaring maging daan umano na to para mabago ang forma ng ating gobyerno tungo sa federalismo. Ito ay ayon mismo sa ating Pangulo sa kanyang pinakaunang State of the Nation address. Ngunit kamakailan lamang ay binawi ito ng ating Pangulo at maaring CONAS na lamang daw o Constituent Assembly ang ating gawin. Para pag-usapan natin kung ano nga ba ang CONCON at ano nga ba ang CONAS, makakasama natin live muli dito sa ating studio ang ating legal expert. Walang iba kundi si Attorney Maris Manalo. Good morning, ma'am. Good morning, Jules, at magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, ma'am, ngayon, linggo-linggo may mainit tayong pinag-uusapan ng issue ngayon naman, CONCON at CONAS. Pero, define muna natin, ma'am, para sa lahat ng mga viewers natin, ano nga ba yung difference itong CONCON at CONAS? Okay. Tatlo na lang yan, Yes, di ba? yes. There are three ways para amyendahan o i-revise ang ating konstitusyon. Pag sinabi mong amyenda, piece by piece. Meron lang portion or particular article sa Constitution ang gusto mong palitan, ayusin, para sumabay sa agos ng buhay. Pag sinabi mo naman revision, ito yung re-revise mo yung halos buong kabuuan ng Constitution. According po sa ating Constitution, tatlong ways to amend or to revise the Constitution. First is by Constitutional Assembly, Constitutional Convention, and by People's Initiative. Okay. Yung mga narinig natin ngayon, yung CONAS at CONCON. Constitutional Assembly at Constitutional Convention. Pag sinabi po natin Constitutional Assembly, ito po yung pagkakataon kung saan ang Kongreso siyempre ang Kongreso composed of the congressmen at yung mga senators, magpo-form sila into one body tawag dito as a yung Constituent Assembly para mag-propose sila ng amendments or revision ng ating Constitution. Sila lang mismo. So sila, mga members of the Congress, like members of the House of Representatives, tsaka ng Senado. Sila lang So yan. parang bicam lang din yun, bicameral. Parang Ang botohan is dapat bicameral. Diba? Talagang because bicameral system tayo. Okay, pag sinabi po naman natin Constitutional Convention, ito naman po yung pagkakataon kung saan may isang body na ifo-form. Okay. Itong body na to, sila yung magpo-propose ng mga revisions at amendments sa ating Constitution. At ito po ay mga elected na delegado sa mga kani-kanilang distrito. Hindi po sila yung mga congressmen, hindi sila yung mga senators. Oo, mga delegates ito sa kani-kanilang distrito. Yan po yung Constitutional Convention tsaka as opposed to CONAS. So, ano yung attorney, mga kampanya pa sila? Yung mga delegates may mga ininominate yan, kaya lang i-elect. Okay. Okay? Pag sinabi naman natin People's Initiative, that's another way of tawag dito of revising or amending the Constitution. Ito naman, ito yung pagkakataon kung saan yung mga tao mismo, tayo, ang magpo-propose ng amenda o revision sa ating konstitusyon. May mga numbers yan. So, di ba, ang narinig nung panahon po ni PGMA, ang mga narinig natin is CONAS and People's Initiative. All the People's Initiative before na declare na na-declare na unconstitutional kasi nga hindi nakapaloob doon kung anong gustong amyendahan. Kung baga, mag-amend ba tayo o hindi? Parang ganun yung nangyari and then afterwards, wala nakalagay. Ano ba yung particular provisions of the Constitution na kailangan natin i-amend? Pero attorney, para siyempre mas malinaw sa viewers natin, let's say na nakapili na either CONAS or CONCON, ano ba yung susunod na proseso dito? Okay. Siyempre ganito, whether it's CONAS, whether it's Constitutional Convention, whether it's people, it's always with ratification. May plebiscito dyan. Pero ito yung mga issues ngayon Jules. May mga proponents ng CONAS na nagsasabi, it should be CONAS, not Constitutional Convention. Remember, the President before was endorsing a Constitutional Convention to amend the Constitution. Pero ngayon, sabi mo nga, parang based from the, yung verification at pakikipag-usap niya sa mga dating presidente, it should be CONAS. So, ano ba yung mga sinasabi ng mga proponents ng CONAS? Well, sabi nila, pag daw Constitutional Assembly, yung Kongreso, di ba, yung mga senators at ating mga kongresista, meron silang necessary experience, meron silang intellectual capacity, meron silang resources at time to do the necessary revisions and amendments. At ito magko-conserve din ng time yan.
tsaka ng pera, budget, mas Ano lang daw, matipid. 2 billion lang Oo. daw gagastusin as Tsaka to yung 7 kanilang billion. atensyon sa particular revision, doon lang mafo-focus. Sa, as against, doon sa ayaw nila ng Constitutional Convention, kasi daw, yung mga delegado, wala naman, yung baka, na ma-elect, baka naman walang mga necessary experience. na i-amend yung particular na provision na dapat talagang galawin. Pangalawa, expensive. Pangatlo, pag binigay nyo daw po yung pag-amenda sa mga delegadong ito, baka as a whole na yung galawin. 'Di ba? Yun yung mga risk. At syempre, it would take too long. Okay? Masyadong Don't you know matagal. pala ang budget nito before nasa mga 6 billion to 8 billion. Wow, laki So pala. kaya magastos. Pero man, paano yung vested interest daw? Ito yung kinakabahan yung mga Yan tao. naman yung sinasabi ng mga proponents ng Constitution ng CONCON. Okay, kasi pag kailangan daw CONCON, bakit? Kasi yung mga proposed amendments mo, napaka-importante na kailangan talaga, kumbaga yung mga delegado na duly elected para sa ganyang purpose ang dapat gumawa nito. Tapos yung at kailangan magkaroon ng partisipasyon ng mga tao. And not only that, yung pag Constitutional Assembly, tapos binigay mo sa mga sa congressmen, tsaka sa mga senators, remember, ang ating pong Congress ay sandamakmak ang mga trapong politicians na may mga heavy vested interest. Yes. At syempre, pag may conflict of interest, you would not want to a certain provision na That's right. matanggal, di ba? Lalo pa, sinasabi, narinig natin sa Pangulo na yung party list system dapat nang So, matanggal, ganyan. Isipin mo kung itong mga congressman, ito papahig ba silang matanggal? Yun Diba? lang. Yan yung mga... Marami-rami yun yung- sila ngayon sa House. Yes, oo. Tsaka, sabi, okay, magastos. Pero always remember na yung mga ganito klaseng importante na mga provision ng batas, especially federalism, yung pagtatanggal ng mga party list system na ganyan, napaka-importante nila na yun daw pera, hindi ganon ka-importante as compared dun sa Yung papalitang long-term effect provision din naman kasi. ng ating Constitution. Alright, ayan, as usual, bitin na naman tayo sa Yes, oras. pero... Next time ulit. Kasi masyadong malaking issue to Okay, eh. pero at least naiintindihan Yes, nila. yung basic. Con-us, yung mga congressmen. Sila lang. Con, Constitutional bago Assembly, lahat. Mga delegado, bago. Alright. Yun lang po. Ayan, Diba? alam na natin mga viewers natin pinagkaiba ng CONCON as to CONAS. Ulit, muli nakasama natin ang ating Thank you, legal Chua. expert, walang iba kundi si Attorney Maris Manalo. Thank you so much. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.